Ay, good morning, sir. Kamusta po yung monitoring sa nagaganap pong barangay investigation? Well, meron tayong report na natatanggap mula sa Abra. Nagpunta doon ngayon yung ating Northern Luzon Command Commander para tumulong na nga. Yung PNP nagtalaga ng hindi bababa sa 300 kataon dagdag doon sa Abra. So, in contact ako with Director General Bacalso from last night, actually from about a few days ago, and this morning with the SND. And they're attending to that matter right now, no? Yung, tapos meron naman hindi related sa Quezon, kagabi rin ako natin report, may mga missing in action na PNP, nagkaroon ng encounter, nahanap na yata yung dalawa, yung isang umpisa na lang hinahanap pa nila. So, other than that, wala pa naman pinifeed sa ating any other yung parang untoward incidents. Sir, may report po sa nasa Ligaspi and Executive Secretary, contact to COMELEC. As of this morning, ang sabi, i-extend nila yung hours for areas na na-delay yung pagkadala. But I would be surprised that Legazpi would have a delay. No? That is not a remote area. So I'll look into it. na-delay daw po yung printing ng mga paraphernalias, kaya na-delay daw po yung delivery. Well, again, no? Check natin muna. Hirap mag-comment kasi hindi tayo sigurado impormasyon. Sir, just in case, ngayon po yung walang pasok. So kung tomorrow may election, paano po yung mga estudyante papasok? Well, siyempre, baka magkakaroon ng ano. Kailangan mag-declare ka ng holiday ulit doon. At least specific areas sa delay. Kung gagamitin nga natin yung precincts, di ba? Local declaration na lang po. It's parang area-specific declarations. Pero as of this morning, ulitin ko, ang sabi ng COMELEC, there will be an extension of hours, not days, no? Hours, doon sa mga areas na nagkaroon ng delay. Yeah. Yung upuan namin na, matagal na kasi namin tinututukan dalawa lugar, no? Abra at Masbate, specifically yung issue ng private armed groups, no? Panahon pa ni General Resource, halos kakaupo ko, ito talagang kinoconcentrate namin. Nagkaroon pa rin ng flare-up doon. So when we get back from Vietnam, I'm sitting down with General Bacalso, the SILG, the SND, and the Chief of Staff of the AFP. And once and for all, no, we will conduct what is necessary to forestall these types of violence. Sabi syempre, yung importante dyan, more than anything, mahuli yung mga perpetrators, magkaroon ng prosecution, makulong. At talaga, yung tulad nung pag-resolve doon sa bombing ng bus sa Mindanao, talaga tututukan ng gobyerno to na magkaroon na talaga ng katahimikan sa mga lugar yan. Sir, si Daria Cariaso. Sir, satisfied pa kayo sa preparation ng COMELEC? Kasi like, ako or din hindi daw puboto until 12 o'clock or kung hindi makarating yung mga election para finale bukas. Yung I got the word about 2 or 3 days ago, yung issues nga dito sa hindi nadi-deliver. At parang naman satisfied doon. This is, di ba, parang compared to the automated elections, yeah. Medyo mas simpleng undertaking to. At nakalagay na rin naman doon sa batas, nung pinalagay itong petsang to, na matagal na dapat napagandaan eh. At hindi nga mo nahanda ng maayos. Kailangan malaman ano yung dahilan. Sir, si Joyce Pañares. Joyce? Sir, tomorrow you're leaving Fair Parts and what are your expectations from your trip, sir? Well, napaka-importante mag-ugnayan tayo ng mahusay sa lahat ng ating mga karating na bansa, lalo yung mga kamiyembro natin sa ASEAN. No? Dahil lahat naman ng problema nating hinaharap, talaga may worldwide, global na significance. For instance, yung global warming, yung hindi tayo siguro pinakamalaki mga contributor to global warming, pero malaki-laki porsyento ng nadadamage sa atin because of the global climate change. So there has to be concerted action there. Yung idea ng prosperity, no? You cannot have the prosperity without addressing problems like piracy, like pollution, like the threat of terrorism. So at the end of the day, sana, no, yung katulad doon sa Code of Conduct sa South China Sea, no, will also have an improvement na parang mas firmer. Perhaps maganda no? Maganda na wala tayong hostilities na nag-flare up in that area. Pero baka yung next phase naman dito, paano ba natin ma-explore yung possibility na all claimant countries can really start reaping the fruits, no, of the potentials of this area. Na, di ba, parang maging mutually beneficial. Ang idea, kung tayo ay nakikinabang na sabay-sabay dito, gumaganda ang lahat ng ekonomiya natin, umaayos yung estado ng kabuhayan ng lahat na sinasakupan natin, lalo tayo mailalayo doon sa pangamba magkaroon ng hindi ka nais-nais sa South China Sea. So then, it's really a greater cohesion, a greater cooperation in the economic field more than anything. And hopefully that will lead to greater stability within the region. Sir,
can we expect you to make a strong statement on Myanmar? And what can we expect from your bilateral meetings, sir? Sa Myanmar, you can expect that. No? Yung sa bilateral, we have a whole... Dami talaga eh. Sorry, hindi ko memorize lahat ng bilateral. Pero Russia, sir. hindi lang with Russia. And then there's of course yung ASEAN dialogue with Australia, New Zealand, Japan, China, the US. No? So, marami-raming topics. Eh. It's like about an inch on my briefing folders for just these bilaterals. Perhaps I can talk about it after we've had it. Para meron namang concrete na steps na would be taken after the dialogue. Sir, si Alpha Nita. Pwede ba, ay anong instruction nito sa stall now that yung scientists dito, now that Supreme Court case? Wait, matagal na naming pinagpaplanuhan to at hinahanapan nga ng paraan kasi may conflict, no? Ano ba yung conflict? Pinapasok natin yung investors, pag natin, hindi kami actually, no? Pero pinapasok natin yung investors under a certain set of terms and conditions. Ngayon, natapos sila yung portion nila na i-construct yung road, expecting that they will reap the benefits from those terms and conditions. Ang problema natin, hindi natin pwede baguhin yung mga polisiya, tapos natin niyaya yung mga Tagalog yun, yung investor nga, no? Dahil wala akong papasok na investor sa atin, pinag-aralan nila, kikita ba sila sa ganito mga kondisyones, pumasok sila dahil sa paniniwala kikita sila, tapos binago mo na hindi sila pwede kumita. Ngayon ang tanong, paano natin ibabalik sa kanila yung kapital na hindi sagara itaas yung ating rates? Matagal na po pinag-aaralan yan. Nag-meeting ulit yung economic cluster this week. No? Hinihintay ko yung kanilang mga mukha. Dahil yung mga una na-discovering sinubukan namin paraan, may mga question kung pwedeng gawin. Pero ang end dito is, paano ba natin pwedeng mas yung, well, may pipilit natin, may subsidy kang iniisip, may gradual na increase na gagawin rin. Pero yun na nga, no, paano mababawasan yung epekto doon sa mga lumalakbay dyan? Kalinsunod na rin ng mga mungkahi tulad ni Governor Salceda na malaking epekto sa ekonomiya nila sa ang pagtaas niyan. So, problema, yung mga unang na-discovery or minungkahing solusyon, may mga question kung pwede yun pwedeng gamitin sa ganitong pagkakataon. So, pinag-aaralan ng economic group, hinihintay ko yung kanilang mga suggestions. Hopefully, by the time I get back, ready na. Si Raymond. Pero nasa TRB pa ngayon, ini-repetition. Pero di ba matutuloy na yun? Ano Ah, ang una yun? no, literally, may contractual obligations tayo eh. No? Hindi mo pwedeng unilaterally sabihin, oops, thank you, nagawa mo na. Hindi na namin susundan yung pinagkasundoan natin. Pero paano nga mabawasan yung epekto sa lumalakbay? Sir, on Executive Order number 3 sa suspension on the perks of GOCCs, sir, meron po isang petition na naman sa Supreme Court. What can you say to this attempt na naman? Alam niyo yung, sa akin, very basic. No? GOCC, ano ba yung GOCC? Government-Owned Controlled Corporation. Ano ba yung gobyerno? Di ba sa tao yun eh? So, kung ikaw ay nasa pribadong sektor, namuunang ka, gumanda yung takbo ng kumpanya mo, o di bang deklara ka ng dividendo mo? Okay yun. Pero ito hindi mo pag-aari eh. No? Ito yung kumbaga bantay ka ng taong bayan dito sa mga korporasyon na to. Paano naman yung PhilHealth pa pinag-uusapan? PhilHealth, alam naman ho nyo, lumampas, di ba no, yung kanilang reserves, lampas doon sa itinakda ng batas. Lampas-lampas. So, imbis na universal healthcare provider, parang tumatayo isang government financial institution. O di pag malaki kita doon magmumula na naman yung dividendo nila. No? So, ulitin ko lang, no? Wala kaming bagong ginagawa except yung parang lalo namin kinompleto yung proseso kung saan 2001 meron na executive order si Ginang Arroyo. No? Na halos pareho rin ang idea. Ililimit mo yung compensation package sa mga itinalaga ng taong bayan. Actually, ng gobyerno. Yes, sir, at the end of the day, you trust the Supreme Court will see the wisdom of your EO. I'm hoping, no? And I always maintain that at the end of the day, that the final bastions of democracy, they should really be, like us, in the service of the people. Di ba? Laws are made not, di ba, not for it to be served by the people, but rather for it to serve the people. Thank you, sir. Ito palagay ko pinakatinututukan ng taong bayan sa lahat ng eleksyon.
talagang kung masabi natin, kumbaga, ito na yung pinaka-personalan. Marami talagang watcher na hindi na kailangan bigyan man lang ng allowance. So, talagang sagaran yung pagkalokal nito, napaka-feel ng lahat ng ating mga kababayan sa eleksyon nito. So ito siguro parang pinakamasay safeguard na ng tao. Sir, there are calls to investigate the peace bonds issue, and Chairman Davido of the Truth Commission has said that it's within their mandate to do so. Will you urge people who have information to come forward so that this matter can be settled once and for all? Well, I would not want to tell the Truth Commission what it should do. And I have confidence in the people that I nominated into it. And they will look into it as part of their work if they feel that it is necessary. So again, I don't think it is right for me to start telling them, oh, this is the first one you'll investigate or that one you'll investigate. That will cheapen their activities. Sir, but do you think it's good for this issue to be investigated so that... Ah, kasi and put a closure to it. doubts, yeah, Yes. doubts about certain cabinets' vulgaris. Please.